Tuklasin ang mundong nababalot ng hiwaga, misteryo, mahika at mga mahalagang aral ng buhay. Ating pakinggan ang mga kwentong nagmumula sa mga gintong pahina. Halos lahat ng kababaihan sa panahon ngayon ay mahilig magpahaba ng buhok, magsuklay at magpaganda. Isa na dito ang 17 taong gulang na si Maria. Likas na maganda si Maria, kung kaya't hindi na mahirap para sa kanya ang magpaganda. Siya rin ang tanungan ng mga kaklase niya kung ano ang mga magagandang produkto. Sino ba naman ang hindi maniniwala kung nasa harap mo na ang ebidensya na epektibo ito? Ngunit kagaya rin ng iba pang mga tao, ay may tinatago rin itong sama. Bago pa man niya bigyan ng rekomendasyon ang mga kaklase niya patungkol sa mga produkto, ay nilalait niya muna ang mga ito at ipinagyayabang kung gaano siya kaganda. Kung hindi lang siya talaga maganda at maimpluwensya, ay karamihan ay takot lumapit at makipagkaibigan dito. Pero pinagtsatsagaan lang siya ng mga kaklase niya. Naisip nila na baka natural lang na ganito si Maria. Balita ko uuwi kayo ng probinsya ngayong sem break. Pahayag ng isa nitong kaklase habang ina-apply ang lipstick na nirekomenda ni Maria. Oo, parang ayoko nga sumama eh. Ano naman ang gagawin ko roon? Malamang ay susundan lang ako ng tingin ng mga tao roon dahil sa ganda ko. Nanahimik naman ang 5 babae na nakapalibot sa kanya at pasimpleng nagsitinginan sa bawat isa. Nag-uumpisa na naman ang pagiging mahangin ni Maria. Aba kung ganoon ay mag-ingat ka. Malay mo baka gayumahin ka nila doon. Labas sa ilong na sabi ng kaklase niya naman na nagsusuklay. Napangisi naman si Maria. Sa isip-isip niya ay hindi naman siya bobo para tumanggap na lang ng kung ano-ano sa mga hindi niya kakilala. Lalo na kung pagkain ang iaalok sa kanya. Ayaw man sumama ay natagpuan na lang ni Maria ang sarili na nakikipagbeso sa lola nito. Kahit na matanda na ay hindi pa rin kumukupas ang kagandahan nito. Sa isip-isip ni Maria ay namana talaga niya ang magandang lahi sa kanyang lola Hermie. Siguradong mag-e-enjoy ka dito, sabi ng lola Hermie nito. Pero taliwas yon sa nararanasan niya ngayon. Nakatunganga lang siya ngayon sa kisame habang nakahiga sa kama ng kwarto niya. Pagkatapos itapon ng cellphone nito sa kabilang dulo ng kama. Walang signal, walang wifi. Kung gaano man ang ikinaganda ng mukha ng lola niya, ay yun naman ang ikinalosyang ng trendy sense nito. Nagpagulong-gulong muna sa kama si Maria bago na pagdesisyonang bumangon at mag-ayos. Kung hindi niya ito gagawin, ay pakiramdam niya para na siyang mababaliw. Nang matapos na siyang mag-ayos, lumabas na siya sa kanyang kwarto. Dala-dala ang cellphone at wallet nito. Napansin naman siya ng kanyang lola Hermie na nanonood ng paborito nitong programa tuwing hapon. Tinanong ng kanyang lola kung saan ito pupunta at sinabi ni Maria na sa labas lang at magpapahangin. Kahit naman bad trip ito, ay hindi maipagkakailang napakasarap ng simoy ng hangin sa probinsya. Palabas na sana ng pintuan si Maria nang biglang naningkit ang mga mata ng kanyang lola. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Napakamot ng ulo si Maria nang magsimulang magsermon ang lola nito. Pinuna nito ang suot ni Maria na isang sleeveless tank top na pinarisan ng maikling denim short. Agad naman na umapila si Maria na ito ang trendy. Kaya kahit anong pagpipilit ang gawin ng kanyang lola, ay hindi nito mapapabago ang isip ng dalaga. Napabuntong hininga na lang ang matanda at binigyan na lang ng payo si Maria na huwag lumayo at kung maaari ay huwag itong lumampas sa plaza ng barangay. Pasikretong napatirik ang mga mata ni Maria bago tumango at binigyan ng beso ang matanda. Nang makalabas na siya, ay sumalubong kaagad kay Maria ang sariwang hangin
na dahilan para kusang magpatangay ang nakalugay nitong bagong unat na buhok. Agad na napangiti si Maria dahil pakiramdam niya siya ang pinakamagandang nilalang doon. Lalo na nang tuluyan na siyang makalabas ng gate at nakitang halos lahat ng taong nadadaanan niya ay nakatingin sa kanya. Sumalubong naman ang kilay nito nang makitang siya lang ang may naiibang short sa mga tao roon. Naka-t-shirt lang ang mga ito at ang mga short, lalo na ang kababaihan, ay mahahaba. Kung hindi naman ay matatawag niyang baduy ang mga pormahan ng iba dito. Parang gusto niya tuloy turuan ang mga ito sa kung ano ang tinatawag na sense. Hindi na malaya ni Maria na sa sobrang pangungutya niya sa mga tao na nakakasalubong niya ay lumagpas na siya sa plaza. Nang mapansin na niyang nalagpasan na niya ang plaza ay nagkibit balikat lang ito. Mag-aalas 6 pa lang ng hapon kaya ayos lang yun dahil sa Maynila ay nasa galaan pa siya ng alas 11 ng gabi. Nagpalinga-linga siya habang naglalakad. Hindi kagaya sa pinanggalingan niya ay konti na lang ang taong nakikita niya habang palayo siya ng palayo sa bahay nila. Dala na rin ng takot ay napagdesisyonan na lang ni Maria na bumalik na. Habang naglalakad pabalik ay napansin ni Maria ang hindi pamilyar na puno para sa kanya. Kung sa bagay ay hindi naman talaga pamilyar ang mga puno sa kanya dahil wala naman siyang pakialam kung ano ang mga ito. Naisipan ni Maria na lapitan ang puno, lalo na nang makitang namumunga ito ng maliliit na lilak na bulaklak na para sa mga mata ni Maria ay aesthetic. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa at inangguluhan ang pagkuha ng litrato. Naparami siya ng kuha hanggang sa nakita nitong mag-aalas 7 na ng gabi. Kaya napasinghap na lamang ito at binalik ang gadget sa bulsa bago nagsimulang maglakad. Habang naglalakad ay biglang kinutuban ng masama si Maria. Ito yung kutob niya kapag nararamdaman niyang may nakasunod ang tingin sa kanya. Yung tingin talaga na gusto siyang kausapin o lapitan. Kaya binilisan ni Maria ang lakad niya. Habang humahakbang siya ng mabilis, ay nararamdaman niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Tagaktak na rin ang pawis nito dahil sa kaba. Hindi rin ito malingon-lingon ni Maria dahil sa takot na baka pag makita niya ito ay baka mas lalo siya nitong habulin. Nakahinga lang ng maluwag si Maria nang makita na niya ang plaza at nandoon ang kanyang lola Hernie na may matandang lalaki rin nakausap. Agad siyang tumakbo sa direksyon ng mga ito at nakatanggap naman siya ng isang mahinang palo sa kanyang lola at napagsabihan. Napag-alaman ni Maria na kapitan ng barangay ang kausap ng kanyang lola bago sila umalis at umuwi. Pagkarating sa bahay ay tinanong ng kanyang lola kung may nararamdaman siya at nagtaka naman si Maria. Dahil dito kung kaya't pinayuhan na lang siya ng kanyang lola na matulog. Agad naman niya itong sinunod matapos ang kanyang gawain, ang kanyang skincare routine. Ipinwesto na ni Maria ang sarili para sa isang komportableng tulog. Ngunit halos 3 oras na ang nakakalipas ay hindi pa rin ito makatulog. Hindi komportable. Parang may nakatingin sa kanya. Isiniksik niya ang ulo sa ibaba ng kanyang unan. Ngunit nang maramdaman niya ang init ay agad niya namang tinanggal sa ulo at padabog na umupo sa kanyang kama. Napagawi ang tingin niya sa may bintana at agad na nagsitayuan ang kanyang balahibo nang may nakita siyang isang nilalang na may tangkad lamang ng 5 taong gulang na bata ngunit may mukha ng 150 pataas na matanda. Hindi rin mawari ni Maria kung dahon ba ng isang kakaibang puno ang suot nito. Ngunit may nakikita siyang pira-pirasong bulaklak na kulay lilak, kagaya ng kinuhaan niya ng litrato ng bulaklak kanina. Wala rin itong buhok. Malayo man ng kaunti ay nakita ni Maria ang pagkaway ng nilalang sa kanya at pagsambit ng katagang, "Ganda." Hindi alam ni Maria kung sisigaw ba siya o hihimatayin sa nakita. Ngayon niya lang nakita ang nilalang na yun at pakiramdam niya ay gusto pa siya nito. Nagkunwari si Maria na hindi niya napansin ang nilalang na yun at nanginginig na humiga muli sa kama niya at sinubukan na ipikit ang mga mata. Maya-maya lang ay may malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat sa braso at pakiramdam niya ay naubusan siya ng dugo
Nang mismo sa tenga niya ay narinig niya ulit ang salitang ganda. Napakalapit nito. Sobrang lapit. Nagising si Maria at nakitang nakahawak sa noo niya ang isang pamilyar ng matanda. Agad naman nitong tinanggal ang kamay nang makitang gising na ang dalaga. Agad lumapit ang nag-aalalang mukha ng mga magulang ni Maria na ikinataka ng dalaga. Natulog lang siya at nang magising ay nasa harapan na niya ang mga magulang na ibinilin siya sa alaga ng kanyang lola dahil na rin sa wala itong kasama sa bahay ngayong sem break. Para mawala ang kanyang pagtataka ay pinaliwanag sa kanya ng kanyang lola Hermie ang nangyari. Ayon sa matanda ay nakumba daw ang dalaga. Ang kumba ay isang nilalang na may figura ng isang bata at may mukha ng isang matanda na namamahay sa puno ng lilac na bulaklak. Kagaya ng nakitang puno ni Maria. Wala itong mga buhok at kapag tinanggihan ito ng babaeng napupusuan ay makakatulog ng ilang linggo ang babaeng yun. Habang ang balat nito ay mapupuno ng mga pantal. Agad na tinignan ni Maria ang kanyang itsura sa full body mirror sa kwartong yun. At isang nakakabinging sigaw ang kanyang pinakawalan nang makita ang kahindik-hindik nitong muka. Puno siya ng pantal at mga katikati sa buong muka at katawan. Sinubukan naman ng mga tao roon na aluhin si Maria at sinabi ng kapitan na mabuti na lang at grabe ang pagtanggi ni Maria sa nilalang na yun at naagapan pa niyang tanggalin ang bahid ng elemento sa katawan niya. Yun nga lang ay kapalit nito ang pantal-pantal sa buong katawan ni Maria. Wala mang matandaan si Maria sa nangyari, ngunit ipinagpapasalamat niya na ganoon lamang ang kanyang inabot at hindi siya tuluyang nakuha ng elementong kumba na yun. Hindi niya man maatim ang nangyari sa muka at balat niya ay sinubukan na lang niya itong tanggapin. Isang buwan na hindi pumasok sa paaralan si Maria at nanatili na lamang sa kanyang kwarto nang bumalik na sila sa Maynila. Ayaw tumanggap ng bisita ni Maria, lalo na ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang kalagayan. Ngunit hindi niya napigilan ang mga ito. Isang araw ay napadalaw ang ilan sa mga kaklase niya para kamustahin ang kalagayan ng dalaga. At gulat na gulat sila nang makita ang anyo nito. Nagulat rin si Maria sa biglaang pagdalaw ng mga ito. Akala ni Maria ay kukutsain siya at pagtatawanan ng mga kaklase dahil sa kanyang anyo. Ngunit isang mahigpit na yakap ang nakuha niya mula sa mga ito at ang pagkamusta. Bumuhos ang luha ni Maria at nagpasalamat sa mga ito. Inamin nila na nakakaasar ang pagiging mayabang niya dati, pero hindi nangangahulugan na hindi na nila siya tinuturing na totoong kaibigan. Lalong napaluha si Maria. Ngayon lamang niya napagtanto na talaga namang naging mapagmataas siya nang hindi niya namamalayan. Mabuti na lamang at totoong mga kaibigan pa rin ang turing sa kanya ng mga kaklase sa kabila ng kanyang ugali. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unting nawala ang mga pantal ni Maria at nanumbalik ang kanyang kagandahan. Ngunit hindi na nawala sa puso niya ang aral na kanyang natutunan. Ang pagkakaroon ng magandang muka ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatan na laitin at tapakan ang ibang tao. Laging tatandaan, ang kagandahan ay panandalian lang.